Nagbabalik ang ating chapter review para sa Mist Might Mayhem. Sa chapter 4, makikita natin ang ating bida na naglalakad papunta sa main hall kung saan naroroon ang Manor Master. Habang naglalakad sila, ikinuwento ni Go-chan ang tunay na plano nila para sa magkakapatid. Pag-away-awayin sina Yunpyo, Yungho at ang Peking Yungwon hanggang sa magkapatayan ng mga ito. Sa dulo, lilitaw ang tunay na Yungwon para angkinin ang posisyon ng Manor Master. Pero nabaliktad ang lahat nang patayin ni Jong ang tunay na Yungwon. Nag-alala si Go-chan at tinanong si Jong kung ano ba talaga ang pakay niya sa Manor Master, lalo na't tiyak raw na mapapahamak siya kapag nalaman ni Escort Gam ang ginawa nila. Kalmado namang sinabi ni Jeong na mapagkakatiwalaan niya si Go-chan at walang makakaalam ng paglabas nila. Lumipat ang eksena kay Lady Seok na naghihintay sa pagdating ng shaman. Pagdating nito, agad niyang hiniling na walang ibang tao sa paligid, kahit si Lady Seok mismo. Paalala naman ni Lady Seok na may isa pa silang pakay bukod sa pagpapagaling sa Manor Master. Kailangan nilang malaman kung saan nakatago ang seal at ang secret martial arts book ng Master. Nangako pa siya ng karagdagang pabuya kapag nagawa ito ng maayos. Habang papalayo, nadaanan ni Lady Seok ang ika-4 na anak ng Manor Master, si Yoo-chun, na abala sa pag-eensayo. Kita sa mukha ni Lady Seok ang galit dahil si Yoo-chun ay anak ng Master sa ibang babae. Pag-alis nila, sakto namang paparating sina Jeong at Go-chan, kaya hindi sila nagtagpo. Napansin din ni Jeong si Yoo-chun at bigla niyang tinanong si Go-chan kung sa tingin ba nito ay kaya niyang patayin ito kapag natuto siya ng martial arts. Nabigla si Go-chan sa tanong. Ipinaliwanag niya na matagal ang pag-accumulate ng ki at kahit matuto pa si Jeong ngayon, mahihirapan pa rin siyang talunin ang mga first-rate martial artists, kagaya ni Escort Gam. Pero may nililihim pala si Go-chan. Hindi niya sinabi kay Jong na may age limit ang pag-retraining ng ki. Kung hindi ka nagsimula mula edad 5 hanggang 9, hindi na pure ki ang mabubuo sa katawan mo. Bigla namang hinawakan ni Jong ang mga mata ni Go-chan at sinabing, "Parang ang sarap dukutin ng mata mo. Gusto kitang maging tauhan." Sunod pa nito, walang nagawa si Go-chan kundi pumayag. Pinayuhan din niya si Jong na umalis agad dahil malaki ang galit ni Yoo-chun kay Gyungwon. Noon daw, nilait-lait ng totoong Gyungwon ang ina ni Yoo-chun, kaya halos mapatay siya ni Yoo-chun sa bugbog. Natawa si Jong at sinabing, "Salbahe rin pala ang kamukha ko." Sa main hall naman, nagsisimula na ang exorcism ritual ng shaman. Malubha na ang kondisyon ng Manor Master. Habang nagsusulat ng talisman at nagcha-chant ang shaman, mapapansin na nahihirapan ang shaman na tanggalin ang anumang espiritong sumanib sa Master. Biglang nag-iba ang mga mata ng Master, parang sinasaniban ng demonyo. Nabigla ang shaman nang may biglang nagbukas ng pinto. Kahit mahigpit niyang tinagubilinan na bawal pumasok ang kahit sino, naglabas ng napakalakas na masamang enerhiya ang Master. Dahilan para tumilapon ang shaman. Pumasok sina Jeong at Go-chan at nagulat sa kanilang nadatnan. Hindi man lang pinansin ni Jong ang shaman at dere-diretso siyang lumapit sa Manor Master upang magbigay galang. At diyan, nagtatapos ang ating review para sa Chapter 4 ng Mist Might Mayhem. Kung nagustuhan niyo ang content, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat.